Alam mo na po itong warrant of arrest na ito. Kaya po kayo sumuko sa amin. Opo. Kaya din po ako lumapit dito, ma'am. Gusto ko pumulinisin yung pangalan ko. Talagang sobrang sinira ako eh. Kasi ano nila, ako daw pumatay sa anak ko. Yun ang pinapalabas nila. Okay. Dahil po napagalitan ko na ako yung last touch na napalo ko. Which is dinidisiplina ko lang. Anong lumabas sa medical record? Asphyxia po. Dahil po parang na-choke po siya kasi pagka nangyari po yung pagkatapos namin kumain. Kaya po sumuko. Gusto ko linisin yung pangalan ko. Kahit malaman ng buong mundo, papatayin ko anak ko. Sa music, lahat. Paano kami sa pagluluto? Lagi ko kasama yan. Wala naman silang alam eh. Ayaw umuwi ng Pinas yan. Malinaw yung autopsy report. Alam mo, Tinago niya po yung krimen eh. Tinago niya sa amin. Ani, di ba nung sa ospital, Mali. Sinungaling ka. Dinek- Mami, pinalo ako sa ulo ni Daddy. Yung sigaw ng anak ko bago siya namatay. Within 15 minutes, Rafi, sumigaw yung bunso. Mami, si Kuya. Umakit po ako sa Rafi. Unconscious na yung anak ko. Pareho kayo may mga argumento pero kailangan pa rin po talaga ma-serve itong warrant. So, Mr. Tomas Peralta III, bahala na sa inyo yung korte. Good luck na lamang po. Opo. At mga Sarge, is all yours. Doon naman po sa labas nito sasahan at basahan po ng Miranda rights. Opo, Okay. Sir Tomas Castro Peralta, kayo po ito. Ako po si Police Staff Sergeant Luigi Bondok, miyembro ng Warrant Section ng San Jose del Monte City Police Station, Bulacan. Sir Tomas Castro Peralta, inaaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest sa kasong parricide sa sala ni Judge Lynn L. Lamansares Gonzales ng Regional Trial Court, Branch 78 ng Malolo City, Bulacan. Sir, kayo po ay may karapatang manahimik, magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay pwede mong gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Kayo rin po ay may karapatang kumuha ng sarili niyong abogado. Pero pag hindi niyo po kaya, ang gobyerno po magbibigay sa inyo ng isa. Naintindihan niyo po. Kasama po kayo sa amin, ha? Okay. Magandang hapon po sa inyo, Police Major Joel Alba. Bali sir, kasama na po namin ngayon si Sir Tomas, yung kanina pong na-ere sa aming programa. Pwede po ba kaming makahingi sa inyo ng brief information po regarding doon po sa kaso? Base po sa aming natanggap na report, noong November 20, 2022, sa ganap na alas 8:30 po ng gabi, ay dumulog po sa amin ang kanyang asawa po ni Tomas Peralta Castro. Base po sa kanya ay pinalo po di umano ng kanyang asawa ang anak na si Tomas Carl Peralta na 15 taong gulang. Pinalo po ng walis tambo sa hindi po inaasahang pangyayari, nanakit po ang kanyang ulo at nahirapan sa paghinga. Pagkatapos po noon ay dinala po ang bata sa Grace Hospital. Subalit diniklarang dead on arrival po nung doktor doon. Yun po, nag-file ng kaso ang nanay ng biktima na si Tomas Carl Peralta. Kinasuhan po si Tomas Peralta ng kasong parricide. Pagkatapos po noon, nag-conduct po kami ng manhunt operation para po sa ika-aresto ng suspect, pero hindi po namin siya na-locate. At ngayon po, sa pakikipagtulungan po ng TV5 ng aming hepe na si Police Lieutenant Colonel Ariel Narboada, ng aming warrant section, intel at investigation, ay na-locate po natin ang suspect. Ang pag-arrest po namin dito ay na-issuean po siya ng warrant of arrest sa kasong parricide. Siya po ay sumuko kay Senator Tulfo at ito po ay sinundo namin sa kanilang tanggapan at dinala po dito sa tanggapan ng San Jose del Monte City Police Station. Sir, gaano nyo na po ba katagal hinahanap po si Sir Tomas? Since November 20, after po ng pangyayari, ay hinanap na po siya namin, and then ngayon lang po namin siya na-locate po. Ano daw po sir ang motibo based sa investigation ninyo? Bakit niya pinalo ng walis itong bata?
Nagkaroon po ng pagsasagutan ang nanay, anak at yung tatay po at humantong po sa pagpalo ng tatay sa kanyang anak at sa hindi inaasang pangyayari po ay naging malala po ang tama sa pagpalo po ng walis tambo. Sir, since ito po, si Sir Tomas po ay sumuko nga po sa aming programa at inihatid po namin dito sa inyong station, ano po ang aasahan po namin sa kapulisan? Kasi si Idol po, lahat po na sumusuko sa aming programa, kailangan po safe. At imo-monitor din po namin si Sir Tomas kasi katulad nga na sinabi kanina ni Idol, dapat wala po kaming mababalitaan na siya po ay nanlaban, nagbigte, or kahit ano man po na magdudulot sa kanyang kapahamakan. Ang suspect po na si Tomas Peralta ay dadaan po sa tamang proseso na aming sinusunod na panuntunan sa Police Operational Procedure po. Magiging maayos po ang pagtrato natin dyan at ilalagay po natin sa tamang proseso. Makakaasa po kayo na gagawa po kami ng paraan para maging maayos at maging wala pong problema sa pagkaka-aresto at pagsuko po ng suspect. Si Sir Tomas po ay nakasuhan po na parricide. Ngayon po, pwede po ba siya na mag-file po or mag-apila ng kaso? Sa ngayon po, ang makakasagot po niyan ay ang korte na kasi po ang status po nung case niya ay sa hukuman na po idinudulog yan at pinag-uusapan. Maraming salamat po, Major Alba. Naniniwala pa rin ako sa justice. Hindi pa naman ako suspect, accused lang ako. Alam ko yung karapatan ko. Para lang sa ng parents ko din. Kaya sumunod ako sa nila. Kayo po ba, sir, ay nagbabalak na mag-apila po dito po sa kaso? Opo ma'am, ang ko na lang po yung sasagot niyan ma'am siguro. Yung attorney ko po. Ngayon pong oras na to, sir, naaalala niyo pa po ba yung anak niyo? Ma'am, wala pong oras na di ko naalala yung anak ko. Alam mo po, mas masakit sa akin na ibintang sa akin yung pagkamatay niya kaysa mapunta dito. Nandito po ako para harapin, linisin yung pangalan ko. Malinis po konsensya ko. Meron ka po bang, kung ito pong anak niyo, syempre alam po natin na wala na po dito sa mundo, meron po ba kayong mensahe sa anak niyo? Nak, alam mo kung gaano ka kamahal ni Daddy. Alam mo yan. Kaya lagi mo akong samahan. Lagi mo akong gabayan. Alam mo totoo, nak. Doon tayo, lalaban tayo. Lalaban tayo. Misis yun naman po na nagsampa ng kaso sa inyo. Ano po ang huling mensahe niyo, sir? To be honest, kay Mrs., mahal ko pa rin siya eh. Mahal ko siya. Kasi 20 years kami nagsama. Talagang nadala na sulsol eh. Kasi naghihinagpis siya, sabay sulsol. Ayun lang, yun ang nakikita kong niya. Sa pamilya po ninyo, sir, na nakasubaybay po sa inyo at supportive po sa inyo, ano po ang message niyo? Sa parents ko, wag silang mag-alala. Okay lang ako. Hindi naman tayo pababayaan ng at naniniwala ako sa hustisya. Sir, ano po ang mensahe niyo po kay Sir Tomas since nandito na po siya sa kulungan? Maging matatag lang siya. Tuloy lang yung at ipaglalaban namin yung dahil maayos naman yung mga ebidensyang hawak namin para mapawalan sa alas siya. Kaya nga kay Senator na kami lumapit dahil alam namin na mas maganda ang namin, ang laban namin kung malalagay siya sa maayos na lugar katulad nito. Kasi yung safety niya ang priority namin. Kaya yun din ang tinanong sa amin dun sa kung ba talaga ang lang namin, safety niya. Ano po nararamdaman nyo na nakikita nyo po yung anak nyo na nasa loob na ng kulungan? Masakit, pero wala tayong magagawa May kaso Kailangan niya harapin. Na hindi uusad ang kaso pag hindi siya sumuko. Ano po ang inaasahan nyo pa, sir, regarding doon sa pag-aapila po na gagawin ninyo? Marami pa. Meron pa kaming sa DOJ motion for reconsideration nung resolution na ginawa nung fiscal
kini-question pa namin yung mga technicalities ng mga ano. Senator Rapi Tulfo, salamat po sa sa pag-grant ko sa request ng parents ko. Ayun lang po, laban lang po, naniniwala po ako sa hustisya. At makakamtam ko rin yung lalabas din yung totoo. Yun po, salamat po, more power sa programa niyo. Idol Rapi, maraming salamat. At nagkaroon kami ng katahimikan, ng asawa ko at ako. Kahit ang buong pamilya namin na nandito na siya at alam namin na safe siya sa sitwasyon niya ngayon. Maraming salamat, Idol.